Good morning, church! Amen. Praise God po kasi sumasagot yung Diyos sa mga panalangin natin. Matuto lang po tayong maghintay. Amen? And church, praise God kasi nandito kayo ngayon. Kahit sa kabila ng medyo maulan kahapon, pero sinipag pa rin kayo kasi church, good morning! Parang malulungkot kayo. Amen. Parang malulungkot yung mga mukha eh. Praise God kasi yan. Pinuri na ba natin yung Panginoon sa kabila ng ating mga pinagdaanan sa buhay? Real talk. Real talk mga kapatid. Hanggang kailan po natin kayang gawin yun? Maaaring yung iba, ina-apply yung mga natutunan sa Bible, sa preaching dito, sa loob ng 1 year. Yung iba, mga 1 week or 1 month, yung iba naman, pasundot-sundot lang pag naisipan. Amen? Pero, meron din namang faithful na mula nung natutunan nila, mula nung nakakilala sila kay Lord, in-apply na nila yung mga natutunan nila. Amen? Sa ngayon po ba kayo sa akin na mas madaling magsimula kaysa tapusin yung bagay na nasimulan, lalo na pang matagalan, ha? Amen? Example, utang. Yun, di ba? Napakadaling pumasok sa utang. Pero pagka bayaran na, tapos nagsabay-sabay yung mga bills. Di ba parang gusto mo na lang mawala, parang paano ko kaya tatapusin to? Minsan tataguan pa natin yung kaibigan nating taga-ibang bansa, yung pumupunta sa bahay. Amen. Kilala niyo yun? Oh, yun. Amen. So, mahirap pong simulan yung bagay na mahirap pong tapusin yung mga bagay na nasimulan natin. Example, pag-aaral na lang. Yung mga nagpapaaral na mga parents, di ba? Sa kabila po ng mga gastusin, mga bayarin natin sa araw-araw, parang ang hirap tapusin na maidaos natin yung pag-aaral ng ating mga anak, di ba? Pero kailangan nating tapusin kasi alam natin na pag nakatapos yung anak natin, pwede siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Amen? Lalo naman yung pananampalataya natin kay Lord. Alam nating mahirap, pero dapat kailangan nating tapusin. Kaya naman, church, dadalhin ko kayo sa topic natin ngayon, finish well. Amen? How to finish well? Let's pray. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na pinagsama-sama mo kaming muli, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, na ginamit mo ako para i-deliver yung message mo ngayong araw, Lord God. God, I pray, Panginoon, na yung lalabas sa aking bibig, yung lamang nais mong iparinig sa aking mga kapatid, Lord God. And God, I pray, Panginoon, na samahan mo ko sa preaching ito, Lord God. At ikaw lamang, Panginoon, yung maitaas at maparangalan, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat, God. In Jesus' name, Amen. So ano nga ba yung finish well, Kuya Mindong? So para mas maintindihan po natin, basahin natin yung Lucas chapter 21, verse 36. Amen. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng nangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ng tao nang hindi napapahiya. Amen. Sa verse po na to na binasa natin, nire-remind tayo ng Panginoon na maging handa tayo sa lahat ng oras at daranas tayo ng mga paghihirap. Maaaring yung iba po sa atin ngayon nararanasan na to. Pero napakabuti ng ating Panginoon dahil binigyan niya tayo ng idea kung paano ang gagawin natin. Yun ay yung lagi tayong manalangin. Dahil kailangan nating matapos to. Dahil ang magtatagumpay ay pararangalan at ang hindi naman ay mapapaya ayon sa nabasa natin. Amen? Kaya mga kapatid, let us finish well our faith. Amen? At para mas maliwanagan po tayo kung paano natin tatapusin ng maayos ang ating nasimulan, basahin po natin yung kwento ng 10 dalaga. Alam ko, alam nyo na to, pero tara. Let's read. Kari ng Diyos ay mahintulad sa kwentong ito.
lumabas na may dalang ilawan, upang salubungin ang lalaking ikakasal. 5 sa kanila ay mangmang, at ang 5 ay marunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan, pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marunong naman ay nagdala reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Matagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw, "Nariyan na ang ikakasal! Hali kayo, salubungin niyo." Pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Sumagot sila, "Hindi pwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng inyo." Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Pagkahok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya, dalaga at nagsisigaw, "Papasukin niyo po kami." Pero sumagot ang lalaki, "Hindi ko kayo kilala." At sinabi ni Jesus, "Kaya magbantay kayo dahil hindi niyo na alam ang oras ng aking pagbabalik." Amen. So yung paghahari po ng ating Panginoon, inalintulad niya sa kasalan ng mga Hudyo. Amen. So napansin po natin, bakit parang baligtad. Sa Pilipinas, yung babae, yung lalaki yung naghihintay sa simbahan. Di ba? Pero yung dito sa mga Hudyo, yung lalaki yung inaantay. Special yung lalaki pala doon. Amen. Ngayon, para mas malaman po natin, siyempre, ako rin, nung una, medyo di ko pa ganong naintindihan eh. Kaya tinanong ko sa kaibigan ko, kay Google. Amen. Si Google. So, ganito po yung background ng kasal ng mga Hudyo sa kultura nila. Sa mga Hudyo, ang tatay ng lalaki ang pipili sa kanyang mapapangasawa. O kaya pwedeng siya mismo yung maghanap or pwedeng ipahanap niya sa kanyang utusan. Kapag nakita na nila yung babae para sa kanyang anak, pupunta sila sa bahay pupunta silang dalawa sa bahay ng babae. Ang tawag po doon, betrothal ceremony. Yung parang mamamanihikan, ganon. Amen. Kapag nagkasundo na sila, magbabayad yung tatay nung lalaki sa tatay nung babae. In short, dowry. Ayan. Parang babayaran mo yung mapapangasawa mo. Ganun po yung kultura nila ng mga Hudyo. After magbayaran, magpipirmahan sila ng kasunduan at iinom ng wine. Ang tawag po doon, ketuba. Ketuba na ang ibig sabihin ay silyado na yung kasal nilang dalawa. Amen? Tapos, yung masakit dito, hindi pa yung lalaki at yung babaeng ikakasal, hindi pa sila pwedeng magsama. Kasi yung yung lalaki, sasama dun sa tatay niya para magtrabaho at para ipaghanda ng matutuluyan yung mapapangasawa niya. Magtatrabaho siya sa tatay niya. Tapos, yung lalaki, hindi niya alam kung hanggang kailan siya magtatrabaho dahil yung tatay niya lamang yun nakakaalam kung hanggang kailan niya patitigilin at pababalikin yung anak niya para sunduin yung kanyang mapapangasawa. Kaya si groom, saka si bridesmaid, hindi nila alam kung hanggang kailan sila magkikita. Amen? At kapag pumayag na yung tatay niya na balikan yung mapapangasawa niya, isasama niya sa bahay ng tatay niya. Tapos, magkakaroon sila ng celebration ng 7 days. Ang haba nun. Malamang mataba na sila nun. Amen? Amen. Tapos, balik po tayo sa kwento ng 10 dalaga na binasa natin. Alam naman po natin dito sa kwentong ito na ang Panginoong Jesucristo, yung lalaking ikakasal. At yung tatay niya, ang Diyos Ama. Tapos, yung 5 dalaga, marunong. Yung 5 dalaga, mangmang.
So, paano, yung 5 dalaga na yon, sila yung simbolo ng mga believers o yung mga taong nagsasabing naniniwala sila kay Kristo, pero hindi sila naganda sa pagdating niya. Kumbaga naniwala lang sila. Ngayon, malalaman natin kung sino sila. Ganito sila mag-isip. Saka na lang ako magsiseryoso sa pananampalataya ko. Saka na lang ako magsiserve. Saka na lang ako sasama sa gawain o kaya magbabalik loob sa Panginoon. Saka na lang. Mag-e-enjoy muna ako. Pag malapit na akong mamatay, doon na lang ako magsisisi sa aking mga kasalanan. Matagal pa naman dumating si Lord. Bata pa ako, naririnig ko na yan eh. May asawa at apo na ako ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin si Lord. Di ba? Ganyan sila mag-isip. Tapos ganito pa, nagdarasal naman ako. Wala naman akong inaapakan tao. Iisa lang naman yung Diyos. Pare-pareho lang naman yung pananampalataya natin. So, ganun yung mga thinking nila. Yes po, iisa lang yung Diyos. Pero even yung Diablo, naniniwala na iisa lang yung Diyos. Nanginginig pa nga eh. Di ba? Mababasa natin yan sa Bible. Pero anong sabi ni Jesus Christ sa Kawikaan chapter 1, verse 31 to 32? Kaya ani ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama, sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walong karunungan ang papatay sa kanila, at ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Amen? Church, kahit every Sunday, nandito tayo. Lagi tayo nagbabasa ng Bible, lagi tayo nagdarasal, lagi tayo sumasama sa life group. Sabi ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian kung hindi tayo susunod sa kanyang mga utos. Basahin po natin yung Matthew 7:21. Pero hindi nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na Yan. Amen? Church, hindi ako yung nagsabi nun. Yung Diyos, binasa ko lang. Amen? Kaya, yung goal po ng teaching na to, hindi para takutin tayo o i-guilt trip, kundi para i-remind tayong lahat na at this moment, kung ganito pa yung uri na yung pag-iisip natin o mindset, baguhin na po natin. Amen? Wag po tayong magpatumpik-tumpik sa ating pananampalataya. Sa pananampalataya natin, magseryoso na po tayo. Baka maaaring bukas, huli na, kung hindi pa ngayon. Bukas, huli na, maaaring bukas na pagsaran na rin tayo ng pinto. Amen? Kaya church, let us finish well. Gayahin po natin ang 5 dalagang marunong na naghanda para hindi sila mapahiya. Amen? So, paano yun? Ito yung pag-uusapan po natin ngayon. How to finish well. Yan. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, finish well. Yan, para... Thank you po, thank you. Amen. How to finish well, number 1, do it with commitment. Do it with commitment. Sa paanong paraan? Tularan po natin yung 5 marunong na dalaga. Tularan po natin yung 5 marunong na dalaga. Nagdala sila ng langis kasi committed talaga silang mag-antay sa lalaking ikakasal. Nagdala sila ng langis na pangmatagalan. May baon sila para patuloy na mag-apoy yung ilawan nila dahil gusto nilang makasama sa handaan yung lalaking ikakasal. Amen? At alam kong tayo din po, gusto natin makasama yung Panginoon sa kaharian ng langit. Amen po ba? Amen. Kaya maging committed po tayo. Maging committed din tayo sa pag-aantay. Higit sa lahat, habang nag-aantay po tayo, magbaon din po tayo ng sarili nating langis para patuloy na mag-apoy yung pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoon. Amen? Hindi pwedeng mawala yung apoy ng puso natin. Kasi alam na natin kung saan tayo pupunta pag nawala yung pananampalataya natin. Amen? So ano ba yung langis na yun? Para patuloy na mag-apoy yung pananampalataya natin. Ito po yun. Commitment with time with the Lord. Maglaan tayo ng time para sa Panginoon. Ano yun? Intimacy.
Napakahalaga po ng intimacy natin sa Panginoon. So ano ba yung intimacy? Ito yung paggising mo pa lang sa umaga, pagmulat mo pa lang ng mata, kakausapin mo na yung Diyos. Start with your day with God. Kakausapin mo na yung Diyos. Bawal mo muna yung cellphone, bawal mo na yung kung ano-ano. Magpasalamat ka muna sa Lord. Tapos, habang, alam mo, naliligo ka, gano'n. Lord, ganito, Lord, paano yon? Yung halos maghapon mo, kinakausap mo yung Lord. Kinakausap mo si Lord para hindi ka mahiwalay sa Kanya. Amen? Kaya yon, testingin nyo. Kasi, kumbaga, testimony namin na-apply na namin sa buhay namin. At napaka-effective po nun. Amen? Devotion. Napakahalaga din po ng devotion. Yung devotion, hindi lang siya natatapos sa kwarto natin na magbabasa ka ng Bible, magme-meditate ka ng salita ng Diyos. Devotion, ito yung ina-apply mo yung nababasa mo. Amen. Dahil pag hindi mo in-apply yun, information lang yung nabasa mo. Pag hindi mo in-apply yung information na yun, walang transformation na mangyayari sa atin. Amen? Ayun, devotion. Prayer. Prayer, hindi lang yung magre-request ka kay Lord o pupurihin mo siya. Yung prayer, yung totoong prayer, naghihintay ka. Siyempre, magsasalita ka. Tapos, bibigyan mo ng time na magsalita si Lord sa'yo. So, paano yon? Tatahimik ka lang. Lord, ikaw naman. Papakinggan lang kita. Yan. Bigyan mo si Lord ng mga 2 minutes. Kung magsisimula ka pa lang, 2 minutes. Pagka walang 2 minutes, kinabukasan, ganoon na naman yung gawin mo. Paano mo malalaman na si Lord sumagot sa prayer mo? O sumagot siya. Bigla na lang may papasok sa yung pag-pray mo yon. Lapitan mo yung tao na yon. Mag-usap na kayo, magkasundo na kayo. Ayun yung mga maririnig mo kay Lord. Attend ka na ng Sunday service. Attend ka na ng live group. Huwag ka nang matamahad. Yan. Mga ganun yung maririnig. Mga positive. Mga positive na makakabuti sa'yo at makakabuti sa pananampalataya mo kay Lord. Amen? So, pag narinig mo yun, kailangan mong sumunod. Kailangan mong sumunod sa pinasasabi ng Diyos. Lalong-lalo na yung mga nababasa natin sa Bible na utos ng Panginoong Jesucristo. Amen. Mag-commit tayo ng time kay Lord. Number 2, spiritual family. Mag-commit tayo sa spiritual family natin. Napakahalaga ng may spiritual na pamilya. Sabi nga, pagka nasa down moment ka ng buhay mo, may makakatulong ka. Hindi lang yung biological family mo yung makakatulong mo. Yun ding spiritual na pamilya mo. Kaya, church, yung mga anak natin, i-involve natin sa gawain ng Panginoon o sa gawain dito sa mga life group, ganun. Kasi hindi lang po kayo yung mag-guide at magbabantay sa mga anak nyo. Yun din kasama nyo sa life group. Tuturuan sila ng mga magagandang bagay. Amen? So, LG, prayer meeting, Sunday service. Involve natin yung sarili natin doon sa mga taong makakatulong sa atin para lumago sa pananampalataya. Sabi nga sa Kawikaan chapter 13 verse 20, "Lang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung ang ngalang lagi mong kasama, ay mapapahamak ka." So, sino pipiliin nyo? Siyempre, napakaliwanag ng choice. Pag hangal, mapapahamak ka. Pagka marunong, may blessing, siyempre. Magiging marunong ka rin. Amen. So, paano ba natin malalaman kung hangal yung kasama natin? So, ganito yon. Dapat napin yan. Bagay nga sa kanya yan. Karma, yung mga ganyan yung advice. Amen. Sige, pagtulungan natin. Gantihan natin. Tutulungan kita. So, ganun mag-advise yung mga taong hangal. So, gusto nyo yun? Ganun yung kasama nyo? Ganun yung i-advise sa'yo? Siyempre, hindi, di ba? Even yung mga anak natin, ayaw nating makasama sa kanila. Kasi kung ganun yung uri ng kaibigan nila, halina. Kaya nga, wag na. Amen? Amen. So, ganito naman yung taong marunong. Meron silang godly advice. Hayaan mo na yun. Ipag-pray mo na lang. Di ba? Mas maliwanag. Ipag-pray mo na lang yun. Guard your heart sa mga sinasabi nila. Huwag kayong mag-a-agree. Marunong kayo. Kaya nyo yan. Ayan. Amen. Ano pa? Release forgiveness.
Oh, sino pa yung hindi nagpapatawad dito? Oh, wala na, very good. Affirm. Praise God talaga. Kasi napakabuti ng Diyos. Kasi nakikita ko nilalakaran natin yung nababasa natin sa Bible. Amen? I don't partner. Speak life. Oh, diba? Kaya, church, napahalaga pong nagsasabi tayo ng magandang bagay sa kapwa natin. And yung magandang bagay, hindi lang naman yung affirmation na ma-uplift yung spirit natin. Pag kinukorek tayo, magandang bagay din naman yun. Tanggapin natin. Doon sa paraan na yun, lalago tayo at makikilala natin lalo yung Panginoon. Amen? Kaya, mag-commit tayo sa spiritual family natin. Malaki yung matutulong nila sa atin. Testingin nyo. Amen? So, ano pa? Commitment to righteousness. Psalm 119 verse 2 to 3. Basahin po natin. At buong pusong inahanap ang kanyang kalooban. Hindi sila gumagawa ng masama, kundi sumusunod sa pamamaraan ng Diyos. Amen. Kaya i-commit natin yung sarili natin sa kabutihan. Kung yung mundo pakaliwa, dapat tayo pa ganun. Amen? Huwag tayong aayon sa gusto ng mundo. Dapat umayon tayo sa gusto ng Diyos. Kasi doon tayo mapapabuti sigurado. Tsaka hindi na mahalaga kung kasama natin yung mga taong nag-e-enjoy sa mundo. Yung mahalaga, kasama natin yung Diyos. Amen? Alam kong mahirap. Aminin naman natin at hindi mahirap. Pero, kung kasama natin yung Diyos, tutulungan niya tayo. Amen? Amen. Ano pa? Number 4, commitment to godly waiting. Godly waiting, church. Matuto po tayong maghintay. Because there's always a blessing in waiting. Kagaya nung 5 dalaga, di ba? Nung 5 dalaga na naghintay sila, kaya gaya nung 5 dalaga na naghintay, hindi sila umalis, kaya nakakuha nila yung blessing na inaasahan nila, which is yung pagdating nung lalaking ikakasal. Amen. Ito sa akin lang to. Nung nagdi-devotion ako, ito yung nag-speak talaga sa akin. I-share ko sa inyo. Alam niyo po sa buhay natin minsan, akala natin hindi talaga sumasagot yung Panginoon. Dahil sobrang tagal na nung iniintay natin panalangin. Pero ang di natin alam, maaaring dumating na yung blessing na inaasahan natin mula nung pinag-pray natin yon. Mula nung pinag-pray natin sa Diyos yun. Kaya natin hindi natanggap kasi hindi tayo naghintay. Umalis tayo. Amen. Yun. Yun po yung nag-speak sa akin nung mine-meditate ko nung nagsosok ako, nung mine-meditate ko tong teaching na to. Amen. Kung napansin po natin ngayon mga kapatid, napakabilis ng pangyayari sa mundo. Napakabilis ng mga ginagamit nating pamamaraan kung paano natin mapapaunlad yung buhay. Halimbawa, kung magbabayad tayo ng bills, GCash. Ang bilis, di ba? Mabilis na lang, hindi na tayo kailangan pumunta kung saan-saan pa. Ito pa, online banking. Hindi na tayo pipila sa bangko para mag-transact ng transaction natin. Ano pa po? Instant noodles. Instant noodles. Kumbaga, pag nagutom ka, makakakain ka ng noodles kaagad. Mga fast food. Kung saan-saan merong fast food. Amen? Pero yung mahirap dito, sinasanay tayo sa mabilis na pamamaraan. Sinasabi ko bang mali yung ganito? Siyempre hindi. Okay nga kasi nakakatulong po ito sa pagsisave ng time, sa trabaho natin, di ba? Marami tayong nagagawa. Pero somehow, nababago nito yung mindset natin sa pag-aantay. Umiikli yung pasensya natin. Konting delay lang, naiinis na tayo. Amen? Example, payout ng tupad. Kung buong yung Hermosa, nagtupad, siyempre pupunta doon. Haba ng pila. Di ba? So, minsan, gagawin mo, minsan gutom ka pa. Tapos, ano kayong gagawin? Haba, may gagawin pa ako. Di ba? Hindi tayo marunong maghintay. Yung gagawin natin, didiskarte tayo. Sisingit tayo dun sa mga kakilala natin para ma-overtaken natin yung mga nauna. Amen? Ganun yung ginagawa natin minsan. So, tapos sasabihin mo, justify mo pa. Kaya ka nauna, dumiskarte ka lang. Pero yung totoo, nandaya ka.
inunahan mo din yung mga tao na naghihintay din. Tapos ikaw, sumingit ka lang. So, siyempre, kung meron kang pinaghahandaan, meron kang inaantay, sila ba wala? Meron din, di ba? Ayun, kaya, church, amen, ayun. Amen, ayun. Pero somehow, ayun po, sa paghihintay, tayo yung mag-a-adjust, hindi yung Diyos. Maghintay tayo. Marami din naman taong naghintay sa Bible. Even sila Abraham, naghintay din siya, di ba, bago magkaanak. Bago niya nakakuha yung blessing. Si Noah, anong ginagawa niya yung barko? Sabi sa pag-aaral, yung barko na yon, 120 years na ginawa ni Noah yung barko na yon bago natapos. Ang haba nun. Pagal na ng Noah kanta. Amen. Amen, di ba? So, church, sa pag-aantay, yung timetable ng Diyos yung gagamitin natin. Hindi yung timetable ng tao. Kasi malilito tayo. Magugulo tayo. Alam nyo kung bakit? Yung timetable ng Diyos, yung 1,000 taon, tsaka 1 araw, walang pinagkaiba. So, paano mo pagkakasunduin yun? Di ba? Mahirap. Kaya matuto po tayong magantay. At tandaan po natin, kasama ang patience sa fruit of the Holy Spirit. Amen? At ang Diyos natin, siyempre, is a God of patience. It's a God of process and timing. Amen? Ayun po. Kaya church, do it with commitment. How to finish well? Number 2, do it with love. Amen? At saka bago to, meron lang akong share na quote. Amen? Yan. Basahin po natin ng sabay-sabay. If you are waiting on God, do what waiters do. Serve. Amen. Amen? Mag-serve tayo habang iniintay natin yung Diyos para hindi tayo mapunta kung saan-saan, hindi tayo ma-segue ng mapakaliwa ng landas. Dapat mag-serve tayo kasi gagabayan tayo ng mga kasama natin na nag-serve din dito. Iga-guide nila tayo, may mga leaders tayo, may pastor, yung kasama natin sa church, iga-guide tayo pag nag-serve tayo. Amen? At makakabuti yun sa paningin ng Diyos. Marami pong ministry dito na pwede natin gawin. Nakita niyo po yung mga kolehiyalang backup natin dito kanina. Yan. Kaya nanay, affirm po. Salamat. Di ba? Pwede kayong mag-backup. Pwede kayong mag-backup kung gusto nyo. Basta, meron kayong willing heart at andang maglingkod sa Panginoon. Napakahalaga ng commitment. Baka gusto ko ngayon, bukas hindi na. Diba? So, dapat, willing yung puso natin na turuan din. Kitchen ministry, yung mahilig magluto. Pagka may gawain dito sa church, tulungan natin si Nanay Gay. Di ba? Pwede sa paraan na yun, nakakapag-serve na tayo sa Diyos. Ano pa? Technical. Preacher, baka gusto niyo din dito. Pwede po kayo. Di ba? Basta may humility lang tayo sa Panginoon. Pwede tayo. Tsaka willing heart na magpagamit sa ating Panginoon. Amen? At syempre, kapag ginawa natin yan, point number 2, do it with love. Amen? Sa palagay po ninyo, mahal po ba ng 10 dalaga yung lalaking ikakasal? Amen. Mahal nila. Pero ang tanong, sino kaya ang totoong nagmamahal sa kanila? Yung 5 dalaga na may reserbang langis o yung 5 dalaga na walang baong langis? Amen. Ganon din po sa atin. Sa pananampalataya natin. Madalas nating isagot, pagka tinanong tayo kung mahal natin yung Diyos, sasabihin natin, oo. Mahal ba natin yung Diyos? Oo, di ba? Sabi ko na eh. Pero yung tanong, mag-reflect po tayo ngayon. Amen. Mag-reflect po tayo ngayon. Ano ba yung ginagawa natin para sa Kanya? Diba? Nilabanan na ba natin yung hiya natin para i-share yung magandang balita? Boy, praise God. Amen. Yung kagalit natin, pinuntahan na ba natin? Yung kaibigan nating nagchichismis sa atin, nilapitan nyo na ba? Nag-release na ba kayo ng forgiveness? Parang hindi pa. Amen. Amen. Yan. Praise God. O sa mga mag-asawa na lang. Yee! Sa mga mag-asawa po, nilalambing ba natin sila? Uy, so sweet naman. Na-appreciate ba natin yung ginagawa nila para sa atin?
For example, si tatay. Alam naman nating si tatay yung provider madalas ng pamilya. Amen? So, siyempre, mga nanay, pag si tatay nag-remit ng pera, bago nating sabihin na, ba't eto lang? Di ba? Ba't eto lang? Magpasalamat muna po tayo kasi mayroon silang ibinigay sa atin. Di ba, mga tatay? Kasi hindi natin alam kung anong pagod, anong hirap yung pinagdaanan nila para makapag-provide sila sa atin. Amen? Mga tatay, babawi tayo mga nanay. Mga nanay, alam naman nating madalas sila yung gumagawa ng gawaing bahay. Mahirap yung gawaing bahay, mga nanay, di ba? Amen. So, appreciate natin yung asawa natin. Pag nakita natin silang pagod, tayong mga tatay, kung meron pa tayong ekstrang lakas galing sa trabaho, tulungan natin sila sa gawaing bahay. Amen? Tama ba yung mga nanay? Di ba? Appreciate po natin sila. Mahirap yung gawaing bahay. Nasubukan ko na eh. Amen? Amen. Yun. Appreciate natin sila. Tsaka, sa decision making, alam naman natin na yung tatay, yung head of the family. Pero wag nating kakalimutan, yung nanay, yung heart of the family. Amen? Kaya dapat, yung head tsaka yung heart works together. Para maging maganda yung pagsasama yung dalawa. Amen? Kaya, God is good. Amen. Sa mga anak natin, eto na. Lagi ba natin silang tinatanong o kinukumusta kung okay lang sila? Kung gusto nila ng quality time? O imbis na tanungin natin sila pag nagsabi sila sa atin na makailangan ko ng ganito, papagalitan na natin sila. Bawi na kayo mga anak. Amen. So, dapat tanungin natin sila. Kung kumusta sila, kung okay sila. Ngayon, pag nagsabi sila sa atin, huwag tayong magagalit. Kung hindi man maganda yung sinabi nila sa atin, kung na-off man tayo, pakinggan nating mabuti. At yung nakikinig ng totoo, nakikinig siya hindi lang sa tenga. Nakikinig siya kasama yung puso. Para maramdaman niya yung bigat nung nararamdaman nung nagsasabi sa kanya. Amen. Siguro, church, napapansin niyo po to. Madaming medyo batang nasa kalye ngayon, nasa lansangan. Kung ano-ano yung ginagawa. Alam niyo kung bakit? Bago natin sila questionin muna natin yung mga magulang nila. Bakit nila inaayang magkalat dun yung mga bata na yun? So, kung mapapansin po natin, yung small family, yung inaatake ng kalaban. Kaya maraming mag-asawa din yung naghihiwalay. Kasi, kaya sila umaabot sa puntong ganun, wala yung pinakamahalagang bagay dun sa relasyon nila, yung Diyos. Amen? Tandaan po natin to. Halimbawa, ito yung pamilya natin. Tapos, yung gitna, si Lord. Pagka si nanay, si tatay, tsaka yung anak, pare-parehas lalapit kay Lord sa gitna. Pare-parehas kayong magkikita-kita. Amen. Pero kung lumalayo kayo dun sa gitna, kay Lord, pare-parehas kayong magkakalayo-layo. Hindi nyo kahit kasama nyo kasama nyo sa bahay, masasabi nyo, di na kita kilala. Yung dating pinakasalan nyo, ngayon nagbago na. Amen. Kaya, church, yung solution lang, si Lord. Wala nang iba. Amen? Amen. Ngayon, sa mga LG po natin, sa life group leader, bago pa tayo nag-conclude sa isip natin na hirap naman i-follow up. Noon, tamad niya kasi eh. Bago natin husgahan yung life group member natin, puntahan muna natin kung bakit hindi siya umaattend. Baka may pinagdadaanan yung tao, ikaw, nag-conclude ka na kagad na ganun yung ginagawa niya. Amen, di ba? Puntahan natin, mag-effort po tayo. Yung masayang life group, nagtutulungan yung bawat member, saka yung leader. Meron silang unity. Isipin natin, yung isa kaliwa, yung isa kanan. Paano sila lalayo? Paano magiging masaya yung sitwasyon, di ba? Magtulungan tayo, life group leader, life group member. Kung gusto nyo maging masaya yung life group nyo, makipag-participate po kayo dun sa life group leader o kung ano yung ginagawa nila. Amen? Example, kung merong yung dynamic, supportahan natin.
Amen? Supportahan natin yung dynamics. Pag sinabing mag-MM ka, mag-ganito ka, tulong ka lang. Magiging maganda yung flow nun sigurado. Kasi meron kayong unity. Amen? Di ba mahal natin si Jesus? Ay, may yata. May yata. Di ba mahal natin si Jesus? Amen. Yun. Sundin natin yung mga utos niya. Di ba yung utos niya, mahalin natin yung Diyos at yung ating kapwa. Amen. Mahalin natin yung Diyos at yung ating kapwa. Pero bakit minsan ang hirap gawin? Ang hirap iparamdam yung mga pagmamahal natin. Mga kapatid, sabi nga sa 1 Corinthians, pag nahihirapan tayo, pag nahihirapan tayong i-apply yung pagmamahal natin sa kapwa natin, lagi lang natin i-meditate yung salita ng Diyos. At yun yung sundin natin, hindi yung emotion natin. Dapat yung salita ng Diyos. Amen? Kasi yung emotion natin yan, pabago-bago. Hindi natin mapanghahawakan yan. Kaya sabi sa 1 Corinthians, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ng may pag-ibig. Di ba mahal natin ng Diyos? Di ba special siya sa atin? Amen? Gawin natin ng may pagmamahal. Sabi nga ng Rebisco, sabi nga ng Rebisco, dahil special ka, may pasobra. Amen? Pasobra natin yung pagmamahal natin sa kapatid natin para magawa natin mabuti yung layunin natin sa isa't isa. Love God, love neighbor. O Rebisco, baka naman. Amen? Church, do it with love. Finish well. Amen? How to finish well? Do it again. Do it again. Amen. So, church, sabi sa Matthew 25, verse 5, natagalan ng pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa pag-aantay. Amen. Church, totoong daraan tayo na mapapagod tayo sa pagsiserve natin kay Lord. Sa pananampalataya natin. Hindi natin maiiwasan yun. Darating talaga tayo sa point na yun. Pero, pag dumating tayo sa point na yun, huwag tayong titigil. Ay huwag tayong susuko. Magpahinga lang tayo, matulog tayo. Paggising natin, do it again. Gawin natin uli yung ginagawa natin, ipagpatuloy natin yung pag-aantay. Ipagpatuloy po natin yung pag-aantay at paghahanda sa pagharap natin sa Panginoon. Share ko lang po yung testimony naming mag-asawa before. Amen. So, dati, nung di pa kami kasal, magjowa pa lang kami siyempre. Ayun, magjowa pa lang kami. Ngayon, dahil pandemic, marami yung free time, marami yung oras para gawin yung mga gawain sa Panginoon. Life group. So, praise God, kasi yung life group naming dalawa noon, 5 yung life group na hinahandle namin. Tapos, siyempre, may mentoring pa, merong gawain pa sa church, prayer meeting. So, dumating kami sa point na parang napagod, parang gano'n. Amen. Tapos, yung masakit doon, na-fall kami sa isa't isa. Kaya lumabas si Anya. Yun, lumabas po si Anya. Tapos tanggal kami sa leadership. Yung process na yun, napakasakit, mahirap. Parang gusto naming mag-give up lahat. Gusto na naming itigil yung ginagawa namin para kay Lord. Lalo na yung unang buwan ni Anya sa amin. Siyempre, di ka natutulog. Yung dating ginagawa mo, ganito, meron kang free time, tapos biglang nag-shift. Doon na lang kayo sa bahay, nagbabantay na lang kayo ng anak, nag-aalaga. Mahirap pala yun. First time kong maranasan. Ayun, mahirap pala yung maging magulang. Kaya mga anak, mahalin niyo yung magulang nyo. Guys, amen. So, ayun po. Parang sabi ko kay Jobel, ayoko na. Sabi ko, paalam tayo kay pastor. Tigil na tayo, sabi ko ganyan. Sabi ko ganyan. Pwede naman kayo muna yung i-lead ko kay Lord eh. Attendin muna tayo. Ayun yung nararamdaman namin nung natanggal kami sa leadership. Tapos, pero yung kagandahan nun, doon namin nalaman yung weight nung nag-lead ka ng tao, yung bigat nung nag-lead ka ng tao. Napakahalaga palang role nun na ibinigay sa atin ng Diyos, mga life group leader. Kaya, huwag natin bibitawan. Huwag tayong susuko. Tapos nung time na yun, talagang 1 month, 2 months, 3 months, di pa namin nararamdaman si Lord. Ang hirap.
Mahirap, hindi mo nararamdaman si Lord, kaya nagdududa ka na kung totoo pa ba siya o hindi. Nagdi-devotion ka, worship, talagang ginagawa mo yung lahat para maramdaman mo yung presensya ng Panginoon, pero wala. Tutuloy pa ba natin ito? Sabi ko, meron pa talagang Diyos? Sabi ko. So naramdaman ko yun, noong time na nasa process kaming mag-asawa. Pero praise God, yung isang moment, yung isang bagay na hindi ko binitawan, yung pananampalataya ko, yung sinasabi ng Diyos sa akin, mahal kita anak, pinagdadaanan mo lang pero huwag kang titigil. Praise God, buti hindi kami tumigil. Kasi kung tumigil kami, baka hindi na namin din alam kung nasaan kami ngayon. Tsaka, yung mga taong na-outreach namin, ngayon, baka hindi namin na-outreach na. Kasi tumigil kami. Kaya gusto ko pong share sa inyo yung mga picture na yan. Amen. Yan. Almasin, Masera, Life Group. Yan po. Yan. Yung live group namin. So, yung mga batang yun, na-receive namin dun sa bahay. Nagpupunta sila dun sa outreach. Hindi man namin na-retain yung iba, pero naniniwala kami sa Diyos na yung butong itinanim namin sa kanila, hindi na mawawala sa kanila yon. Tutubo at tutubo, lalago at lalago yan, dahil salita ng Diyos yun. Amen? So, ganun din kasi ako nagmula. Nasharean lang ako, tapos mahabang panahon, pero ngayon, andito na ako nag-share sa inyo ng magandang balita. Glory to God. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Kaya church, huwag tayong titigil sa ginagawa natin sa Diyos. Nandyan yung Diyos, lagi niya tayong sasamahan, lagi niya tayong tutulungan. Ano man yung ginagawa natin sa Diyos. Every little sacrifice na binibigay natin para sa Diyos, nakikita ng Diyos yun. Papalitan at papalitan ng Diyos yung mga bagay na yun. Amen? Amen. And to conclude this church, bilis. Amen. Yun. Gusto kong sabihin sa lahat na hindi po tinatago ng Diyos yung mga nangyayari sa hinaharap. Bagkus, paulit-ulit niya tayong nire-remind. Paulit-ulit niya tayong alalahanan at binibigyan ng babala kung ano yung kahihinatnan natin pagka tumalikod tayo sa Kanya. Amen? Kaya, church, ibinigay na po ng Diyos sa atin ng libre. Ng libre at available po yung kaligtasan para sa atin lahat dahil gusto niya na magkaroon tayo ng magandang buhay at masaganang pamumuhay at payapang pamumuhay dito sa lupa. Dahil lang yan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dun sa mga taong nakarinig po ng teaching na to, kung nagsisimula pa lang po kayo na sa inyong pananampalataya, I hope and pray na lakaran nyo to ng tama sa inyong puso at nagpapakumbaba sa Diyos. Amen? Sa mga tao po naman na nagsimula na dati, ngunit tinamad, o di kaya'y napagod. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa because God is reminding us today, there is hope for every one of us. Amen? Kaya church, it doesn't matter how well you started, but how you finish well. Amen? I don't know about you, church. Hindi ko alam kung ano yung laman ng puso nyo ngayon. Pero Jesus Christ is my end game. Amen? Praise God, no? Palakpakan natin si Lord. Are you blessed kay Brother Mindong? You know, I love the story kasi minsan sa buhay nila, nadapa sila. No? Nagkamali, nagkasala. So kapag nagkakasala, it means you are dried up. Feeling mo natuyo ka. Feeling mo wala ka ng pag-asa. But you know, when we look to Jesus Christ, who is the author and the perfecter of our faith, God loves us so much. Imagine sa paulit-ulit nating pagkakasala at pagkakamali. When you look at the cross, this is the reminder that there's still hope. May pag-asa. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng mga nanonood online, if you think na nagsimula kayo dati ng mainit, nadapa kayo, akala nyo wala ng pag-asa, meron pa. Bumangon tayo. Huwag tayong matulad dun sa mga 5 dalaga na mangmang na tinulugan na lang nila. At huli na ng lahat,
nung malaman nila na kailangan pala na lang langis. May pag-asa pa tayong lahat. Sa oras na ito, kung sa tingin natin natuyuan tayo, bangon na ulit. Magsimula na tayo ulit. Kasi hindi pa tapos ang laban. The last word comes from our Lord Jesus Christ. Hanggat may hininga, may pag-asa. Hanggat meron pa tayong tibok ng puso, tumitibok pa rin ang puso ng Diyos para sa atin. That's why, church, huwag tayong mawalan ng pag-asa. I hope and pray how to finish well. Stay in the course. Can you tell your neighbor, stay in the course. Manatili tayong lumalakad. Huwag tayong titigil. Huwag tayong titigil. Patuloy lang tayong, to fix our eyes on Jesus Christ. You need to pray. This is the thing. This is the sign of the cross. Yung vertical ng cross, this is God. And this is us. Who is God? Si Jesus. Pag siya ang nasa taas, tayo ang nasa baba, ibig sabihin, tayo ang magpapakumbaba. Tayo ang susunod dahil siya ang Diyos. Paano natin malalaman ang kalooban ng hari? Basahin ang Biblia. Ano naman itong horizontal? Itong horizontal, this is us. Pastor ako, hindi kayo pastor, pantay ang tingin ng Diyos sa atin. Walang mataas, walang mababa. Tandaan niyo po to, ang pag-ibig ng Diyos ay pantay-pantay. Ganon tayo kamahal ng Diyos. At tayong lahat bilang magkakapatid, iisa lang tayo. Wala dapat magmataas sa atin. Walang dapat magyabang. At wag sa mga nanghihina yung loob na parang, uy, kasi kayo kaya nyo yan kami hindi. Please don't think about that. Dahil mahalaga kayo sa Diyos. May kaya kayong gawin. At alam ng Diyos na may potential kayo. Kasi ang hiningang hinihinga namin at ang hiningang hinihinga nyo, isa lang pinagmulan. Ang banal na spirito na meron kami ay ang banal na spirito na nananalaytay sa inyo. Is there anything too hard for the Lord? Wala. That's why, if you truly love God, you must also love your neighbor. Dahil ang tunay na nananampalataya, mahal ang Diyos. Kung totoong mahal mo ang Diyos, you will express your love to God by loving your neighbor. Ang ganda nung sinabi, di ba? If you are truly waiting for the coming of the King, serve. Amen? Kasi, gusto ko lang pong sabihin to kasi may maling paniniwala tayo dati. Na sa pagbabalik ni Jesus, tayong lahat ay magiging anghel lilipad sa ulap. Mali. The reason why pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, and the reason why ang sabi sa Lucas, maghanda tayo, kasi may haring paparating. Kapag may hari, may kaharian. At dun sa kaharian, sino ang papasok? Tayo. At sa pagdating ng hari, ang tanong, handa ba tayo? Handa ba tayo? Gusto ba nating makasama yung hari? Then, let's continue to have discipline in our spiritual life. Pray, devotion, worship, read your Bible, and live the Word of God. Patuloy lang, patuloy habang nag-aantay. Because along the way, as you continue to give yourself the oil in the lamp, you will shine. Di ba yung oil ang nagpo-produce ng ilaw? Tama? Paano ka magliliwanag kung wala kang oil? So saan manggagaling ang oil? Sa presensya ng Diyos. Sa intimacy natin with God. So kapag meron ka nun, wala ka ng dahilan para sabing ang hirap naman magbahagi ng salita ng Diyos. Tama, mali? Nagigets natin? When we really have the oil that comes from God, walang mahirap na hindi gawin. Mabadaling magpatawad,
madaling magmahal, madaling magbigay, madaling umaten sa lahat ng gawain sa church. Amen?